Pinatayan ng mikropono si Kiko Barzaga, binastos talaga. Nagsasalita, right? Fair pa ba ang lower house? Fair pa ba ang kongreso? Sinuspend na nga nila, pinatayan pa ng mikropono para hindi makabatikos kay Ngiwi. Hindi naman trabaho ng legislative branch na protektahan ang executive branch. Meaning, hindi obligasyon ng senador at ng mga kongresista na protektahan or pakialaman si Marcos Jr. Hiwalay na body yun eh. So bakit pinatayan ng mikropono si Kiko Barzaga? Alam nyo, kahit na anak mayaman naman yan siya, mukhang kutis mayaman din, maamo ang mukha, lalong nagbukang kawawa. Hindi nga siya mukhang mabangis, no? Hindi nga siya mukhang suplado. Parang maamong pusa or maamong tupa lang si Kiko Barzaga. Tas ganun pa ang ginawa. Ang babastos. Ito yung binoto natin, mga kongresista. Ang trabaho nila ay mag-represent sa atin. I-represent yung distrito natin, yung lugar natin. Yung iba i-represent nila yung mga naiiwan ng sektor ng manggagawa, sektor ng kabataan, sektor ng mga teachers. 'Di ba yung mga nalileft behind baga, keme-keme. Yung mga sabi mo yung mga persons with disabilities, ganon. Sila yung magre-represent. Tapos ganito ang asal. With how many votes nga magkakaroon na sila ng seat sa lower house or sa Congress? Like 200, 300,000 votes, pwede ka nang maging kongresista. No wonder maraming naghahangad niyan. Gustong-gustong magkapwesto sa lower house. Kasi lahat parang andali pasukin yan. Okay? Ang Senate mahirap kasi national ang pangangampanya. Itong maging party list representative ka lang, tapos ganun lang kaliit yung kailangan mong boto, sabi mo 300,000 votes, hindi mo kailangan ng milyones na boto. Kahit nga ikaw ay vlogger, pwede ka nang maging kongresista. Alam niyo bang may isang vlogger na congressman na ngayon? Vlogger yon. Not sure kung aware kayo. Kabaro ko. Representative ng lugar nila. I think yung kanyang nire-represent lang hindi nga yung mismong probinsya nila sa Mindanao, kundi maalala ko yan. Parang lang din, parang yung ang nire-represent nila parang kunwari lang din yung mga PWD, parang ganon. Or yung kunwari ang nire-represent nila ay yung talagang pinakamahihirap or maybe the indigenous people. Ganun lang. Hindi yung mismong nila probinsya sa Mindanao. Kind of isang sector lang ng mga mahihirap or maybe may kapansanan. Ganun lang. Vlogger siya. Nanalo, na-achieve niya yung boto. Congressman. May seat siya. Dalawa yata silang nagkaroon ng seats. Ang daling pasukin. Backdoor nga raw yan ang makakaliwa. Kasi, di ba, ang daming di ba may tinatawag na kamatayan block. Kung gusto mong maging politiko, ito ang paraan mo. Pasukin mo ang Congress. Hindi mo kailangang mangampanya sa sa magbayan-bayan or 'di ba ganon. Or ikutin ang buong Pilipinas. Yung kakilala nga natin na tumambling, gustong-gusto rin maging congressman o congresswoman Gusto niyang tumakbo for party list or something. At pag nagkapwesto raw siya sa lower house or pag naging representative din daw siya or congressman, ay talaga namang gagantihan daw niya ang mga buhaya. Dahil nga medyo mahina yung utak, hindi niya tinuloy ang kanyang pagtakbo. Kasi hindi rin naman siya sikat, plus bobo pa. Okay? Isang dating Duterte supporter na feeling niya kaya na niyang manalo since dikit na siya sa mga magnanakaw. Akala niya siguro di ba kaya namang dayain ng babaeng ahas ang eleksyon, tumambling siya. So akala niya, papapanalunin na siya ng babaeng ahas. Ang hindi niya alam ang kalakaran ay kung gusto mo magkaroon ng, di ba, kung gusto mong manalo,
alangang hindi ka maglalabas. Ginawang negosyo ng babaeng ahas ang eleksyon, mga ating. Di ba, puro dayaan daw itong nakaraang elections? Abangan nyo ang 2028. Pinagkakakitaan nila yan. Gusto mo manalo? O sige, kano ilalabas mo? Di ba, may blind item ako, may isang politiko, willing maglabas ng 2 billion kasi baka yun ang kasunduan. Gusto mo manalo, 2 billion. Willing maglabas. Ang problema, hindi na. Nakumpleto na namin yung seats ng papapanalunin. Tinanggihan nila. Or, hindi na talaga tumuloy kasi nga, wala na. May mga nauna nang nagbigay. Diyos ko po, Pilipinas. Tapos ganito ang isang batang congressman na ibinoto ng kanyang baluarte, ng kanyang nasasakupan, representative ng Cavite, ng 4th District ng Cavite, isususpend nila. Insulto to ha? Tama? Insulto to sa mga taga Cavite. Lalo sa mga taga Dasma. Ang ibinoto nyo, sinuspend. Kiko, kung nakikinig ka at kung may mga rally kayo, dalhin mo ang mga kababayan mo. Kahit dyan sa labas ng kamera. Right? Sa labas ng compound ng ng lower house. Dalhin mo dyan ang mga taga Cavite. Lalo na yung mga Remulian, narinig ko isinusuka na yan ng ng mga Caviteño. Dalhin mo, ipaglaban nyo. O kaya mag-EDSA kayo. Ito ang mga taga Cavite. Hindi pwede itong ginagawa sa aming ibinotong congressman. Ginigipit nyo, kabata-batang tao. Tama naman ang karapatan niya magsalita. Tama naman ang panin. Ba't suspend? Kiko! What are you waiting for? Humingi ka ng tulong sa mga kakilala mo. Siguro naman, afford nyo ang, di ba, ang jeep. Kung maghakot ka ng kababayan mo, manawagan ka, mga kababayan, sinuspend ako, ibig sabihin, imbis na makapagtrabaho ako, di ba, at madala ko pa yung budget sa lugar natin para mapaayos ang syudad natin, hindi. Baka after kasi si Kiko, mga kababayan, ang nag-file ng impeachment complaint kay Niwi. Gusto niyang ipa-impeach si Niwi. So, ibig sabihin, pinagtatanggol ng mga buhaya si Niwi. So, pakinggan natin ng konti, yung speech ni Kiko Barzaga at kung paano siyang binastos ng lower house. My God, nasaan ang mga matitino dyan? Anyway, isa rin sa nagtanggol, mga kababayan, kay Kiko Barzaga, ay isa pa ring batang congressman. At ito po yung anak so shout out po anak ni Senator Marcoleta. Sino siya? Si Paulo Marcoleta. Shout out po, Congressman Paulo Marcoleta. Nakaharap ko to. Nakamayan kita in person, sir. So, salamat po. Ito na lang yata maasahan natin, ang mga batang congressman. Kasi yung mga inugat na, nilamo na ng sistema. Maybe they started as angels, but they ended up as evils. Kailangan ng baguhin ng sistema, mga ating, at hindi yan mababago hanggat hindi iba ang leader. Lalo pa kung ang leader ay bangag, adik, at inutil at tamad, wala ating, lalong bumubulok, lalong nagiging masama ang sistema, Impyerno ang gobyerno, Ginoo ko. Let's listen. Toby Chanco. Honorable Toby Chanco is hereby recognized. Chanco? Sure, but before I speak, I think the Honorable Barzaga is standing up. So if he will have any manifestations, I will yield the floor to him. Majority Leader. Mr. Speaker, may we recognize Honorable Kiko Barzaga? Pagsasalita. Honorable Kiko Barzaga is hereby recognized. Kawawa. Okay, testing. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died and too much money was plundered from the Filipino people for us to stand down now. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate of serving the Mr. people is Speaker, inconsequential point of in order. relation to the amounts of lives Mr. Speaker, and point of futures order. that will be saved when Majority President Leader. Marcos leaves Malacanang. It Bastos. took the deaths and imprisonment Point of of order, hundreds Mr. Speaker. of thousands to bring Marcos Sr. to Point of justice. order, Mr. Speaker. My punishment is only the beginning of our fight against the Suspend nyo na nga. Gusto lang magsalita. Pagbibigyan nyo muna magsalita bago masuspend. I think 2 buwan ang suspension. 60 days ang naalala ko.
Tapos papatayin nyo ng mic? Mga ate at kuya, kung ako kongresista, isususpend nyo ako, baka nang bato na ako ng mikropono. Tama? Mapag-usapan na, mabalita na, magwawala ako. Okay nang ina nyong lahat. Malilinis kayo? Mga demonyo kayo. Sana nung nag-speech si Pangulong Duterte or nag-SONA, dito ang SONA ginaganap sa lower house. Sana nung nag-SONA noon si Pangulong Duterte at sinabi niya, tatama na ba ang Big One? Sana ngayon na, no? Sana lumindol na ng malakas at gumuho itong lower house para kahit kasama ako sa mamamatay, uunlad ng Pilipinas, mamamatay ang lahat ng mga magnanakaw. Ganyan yung context na sinabi ni PRD, di ba? Sana magkandamatay na tayong lahat para umunlad ang Pilipinas kasi ang lahat ng umaattend, yung mga nakabonggang-bonggang patadyong, nakabonggang-bonggang Filipiniana dress and barong, puro naman mga magnanakaw. Yung mga magnanakaw ng tuyo, ng kung ano-ano pa mang makakain lang sana na ang bihis ay gula-gulanit na nga at nagawa na lang magnakaw dahil sa gutom, ay ipinaparada pa, di ba? Ipinoprosesyon, sinasabitan ng karatula, ako'y magnanakaw ng tuyo, magnanakaw ng lubid, magnanakaw ng pako, huwag akong tularan. Hinihiya mo ng malala. Gutom na nga, lugmok na nga, hihiyain mo pa, ikukulong mo pa sa napakaliit na bagay na ninakaw. Pero ang mga magnanakaw ng bilyones, nakabarong, naka-Filipiniana, naka-Amerikana, wala. Nagsasabwatan, nagpoprotektahan. Papayagan kaya ng mga batang congressman ang ganitong panggigipit? Papayagan ba ito ng Pilipinas? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.